Bago natin simulan ang kwento ni Leon Xiao ay nais ko lang ipaalam na nagawa ko na ang pangatlong channel natin. Bukas araw ng Martes ay sisimulan na ulit natin magkaroon ng daily uploads at sisikapin ko na makapag-release ng 2 video kada araw. Pero para hindi tayo maban ni YouTube ay ipopost ko ito sa 2 magkaibang channel kaya naman sana maunawaan niyo ako. Mag-iiwan din ako ng explanation sa comment section para maliwanagan ang lahat kaya basahin nyo na lang doon ang buong detalye. Ibinigay ni Leon Xiao ang alak sa misteryosong babae at sa hindi inaasahan na pagkakataon ay agad naman itong tinanggap ang alak ng walang pagtutol. Kasunod nun ay tinunggan ng ating bida ang alak ng walang tigil habang ang misteryosong babae naman ay maririnig na sinasabing peke raw ang alak dahil hindi ito ang tunay na peach blossom wine. Matamlay naman na sinabi ng ating bida na alam niya raw ang patungkol doon kaya naman pinangalanan na niya ito ngayon bilang Drunken Oblivion of Zero. Sa binitawan namang salita ng ating bida ay napasabi ang misteryosong babae na kung may ganun daw na alak sa mundo ay siguradong wala raw katumbas ang halaga nun. Matapos naman magsalita ang misteryosong babae ay tinungga na rin niya ang alak pero wala itong naging epekto sa kanya kaya naman naitanong niya sa ating bida kung bakit hindi raw siya nalalasing o nakakalimot man lang ng ilang sandali sa kanyang mga kalungkutan. Dagdag pang tanong ng misteryosong babae kung alam ba raw ng ating bida ang pinagkaiba ng pag-inom ng alak at pag-inom ng tubig gayong para sa kanya ay parehas lang daw ang mga ito. Sumagot naman agad si Leon Xiao sa tanong kung saan matalinghaga niyang sinasabi na ang pag-inom daw ng alak ay nakakapagpainit ng katawan habang ang pag-inom naman daw ng tubig ay nakakapagpalamig. Naisunod namang naitanong ng babae na kung totoo daw ang lahat ng sinasabi ng ating bida ay bakit mas lalo daw lumamig ang katawan niya kahit na naubos na niya ang alak. Mabilis namang sinabi ni Leon Xiao na simulat sa pool naman daw ay malamig na talaga ang puso ng misteryosong babae at kailanman ay hindi na ito nagkaroon pa ng pakiramdam kaya naman walang alak raw ang makakapagpainit dito. Ipinaliwanag pa ng ating bida na bawat tao daw sa mundo ay may kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay at kung mananatili daw sila sa pagsisisi pati na rin matinding kalungkutan ay kailanman hindi na sila makakausad pa. Malungkot naman na dinamdam ng misteryosong babae ang paliwanag ng ating bida at nagsimula na itong magdalawang isip kung mabubuo pa ba raw muli ang kanyang puso sa paglipas ng panahon. Sa mga punto namang iyon ay mas lalong naging matalim ang mga salita ni Leon Xiao dahil nagsasalita na ito na parang kilalang-kilala niya ang misteryosong babae matapos niyang mabanggit ang pangalang Morong Zhu. Nasabi pa niya na kung nabubuhay pa raw iyon ay siguradong hindi nito gugustuhin na makitang nagkakaganito ang misteryosong babae kaya naman dapat na raw nitong kalimutan ang makapaghiganti. Halos manlaki naman ang mga mata ng misteryosong babae dahil hindi niya lubos akalain na maririnig niyang muli ang pangalan ng kanyang minamahal at ang mas nakakabigla pa raw doon ay mula ito sa isang bata na ngayon pa lamang niya nakita. Tinanong niya kung sino raw ang ating bida at kung mula ba raw ito sa Purple Cloud Peak sa labas ng Red Moon City dahil nais niya raw makilala ang master nito. Napailing naman agad si Leon Xiao sa tanong kaya naman nasabi na lamang niya na masyadong komplikado ang sitwasyon niya at hindi niya ito kayang maipaliwanag sa kasalukuyan. Nagpunta lang daw siya rito para magbigay galang ng ilang sandali sa big brother niyang si Morong Zhu at bukod daw doon ay wala na siyang ibang pakay pa. Sa pagtanggi naman ng ating bida ay hindi na nagpumilit pa ang misteryosong babae kaya naman sinabi na lang nito na ibati na lang daw siya sa mga taga Purple Cloud Peak dahil kaibigan niya raw ang lahat ng naruroon. Tumungo naman agad ang ating bida bilang pagsang-ayon pero kasunod nun ay pinayuhan niya ang babae na lisanin na ang madilim na lugar na ito at maging masaya ng muli sa labas ng mundo. Pahabol pa ni Leon Xiao na marami raw ang naghihintay sa misteryosong babae na bumalik lalong-lalo na ang mga nagmamahal dito na nasa paligid lamang kaya naman wag daw nitong kalimutan ang mga iyon. Sa sandali namang masabi na ng ating bida ang lahat ay nagpaalam na rin siya agad para iwanan na makapag-isip ang misteryosong babae. Pero bago siya tuluyan na makaalis ay sinabihan siya ng misteryosong babae na wag daw siyang magdalawang isip na humingi ng tulong sa kanya sa oras na magkaroon siya ng problema sa loob ng Red Moon City. Tinanggap naman agad ng ating bida ang alok at nilinaw pa niya na ang misteryosong babae daw talaga ang una niyang hahanapin sa oras na mga ilangan siya ng tulong sa Red Moon City. Sa huli ay tuluyan nang nilisan ng ating bida ang misteryosong babae at tanging ang mga matalinghaga na lang niyang mga salita ang naiwan sa lugar.
Bigla namang nagsimulang mamulaklak ang tuyong mga sanga ng puno na sinilungan nila at pagkatapos nun ay dumating ang disciple ng misteryosong babae sa di malaman na dahilan. Nang makalapit naman ang disciple ay nagtataka nitong tinanong kung ano raw ang nangyari sa buong lugar dahil parang sobrang sariwa daw ng buong paligid hindi kagaya ng dati. Sarkastiko namang sumagot ang misteryosong babae na hindi na raw maganda ang simoy ng hangin sa lugar na ito nang madatnan niya kanina dahilan para mapilitan siyang diligan ang buong paligid. Kasunod naman na napansin ng disciple ang mga alak sa lapag kaya naman tinanong niya kung ano raw ang espesyal ngayong araw at bakit raw nag-iinom ang kanyang master. Tumanggi naman na sabihin ng misteryosong babae ang katotohanan kaya naman binanggit na lang niya na nasa mood siya para mag-inom. Pero tila hindi naniniwala doon ang disciple gayong parehas daw bukas ang dalawang alak na nasa lapag patunay na mayroong kainuman ang kanyang master bago siya dumating. Nagmatigas naman ang misteryosong babae at nagwika pa na wala daw pakialam ang kanyang disciple kung ano ang ginawa niya sa alak. Subalit tila mas makulit kaysa sa kanya ang kanyang disciple dahil nagpumilit pa rin itong nagtanong kung sino ba raw ang dumating dahil gusto niya rin ito na makilala. Bibihira niya raw kasi na makitang hindi malungkot ang kanyang master kaya naman nais niyang matuto sa kainuman nito para magawa niya rin ang mga nagagawa nito. Halos magbalik tanaw naman ang mga sinabi ng ating bida sa isip ng misteryosong babae gayong tila naunawaan na niya ang mga binitawan nitong salita. Pero dahil ayaw niyang ipahalata iyon sa kanyang disciple ay nagpanggap na lang siya na naiinis upang hindi na siya nito kulitin pa. Matapos naman ang kulitan nilang dalawa ay tinanong na ng misteryosong babae kung ano ang pakay sa kanya ng kanyang disciple gayong alam niya na may problema na naman daw ito. Sa umpisa ay tumanggi pa na umamin ang disciple sabay ng atwiran na gusto lang daw niya na bumisita pero hindi iyon pinaniwalaan ng misteryosong babae kaya naman inulit niya ang tanong. Bigla namang ininom ng disciple ang alak na natira ni Leon Xiao bago sumagot at nang makita iyon ng misteryosong babae ay tinangka pa sana niyang magsalita subalit huli na ang lahat. Sa hindi naman inaasahan na pagkakataon ay hindi nagustuhan ng disciple ang alak dahil nalasahan niya na peke lang daw ito at napakalayo raw ng lasa nito sa peach blossom wine ng kanilang Red Moon City. Ipinaliwanag naman agad ng misteryosong babae na hindi raw ito ang peach blossom wine na alam nila gayong iba na raw ang tawag dito matapos mabago ang pangalan nito sa Drunken Oblivion of Zero. Nang marinig naman iyon ng disciple ay tila naging malungkot agad ang masiyahin niyang ekspresyon gayong naunawaan niya ng madali kung ano ang ibig sabihin nun. Nabanggit naman ng misteryosong babae kung pinoproblema pa rin ba raw ng kanyang disciple ang nalalapit nitong kasal dahil kung oo ay maaari raw nilang mapag-usapan ang patungkol doon. Sakto namang naubos ng disciple ang alak nang marinig ang tanong kaya naman hindi na niya naitago pa ang katotohanan na ganun na nga raw ang sitwasyon niya. Ang disciple ay si Jiang Rubing na second young lady ng Jiang family sa Red Moon City at wala siyang kaalam-alam na ang naubos niyang alak ay tira lamang ng ating bida. Bigla namang sinabi ng misteryosong babae na ang sitwasyon daw ni Jiang Rubing ay napakakomplikado dahil tradisyon na sa malalaking pamilya o puwersa ang ganitong uri ng mga kasal. Bawat mga babaeng anak daw ng mga kilalang puwersa sa kontinente ay dumadaan sa ganitong yugto kaya naman maging siya raw ay pinagdaanan ito noong kapanahunan pa niya. Mas lalo namang nalungkot si Jiang Rubing nang marinig ang sinabi ng kanyang master dahil halos wala na raw silang pinagkaiba sa mga baboy kung hindi man lang daw nila mako-control ang kanilang magiging mga kapalaran. Napaiwas naman ng iling ang misteryosong babae nang marinig ang mga sinabi ni Jiang Rubing gayong aminado siya na wala nga talaga silang pinagkaiba sa mga baboy na nabuhay lamang para sa iisang dahilan. Naalala pa niya na minsan na niyang tinangka na takasan ang kapalaran nilang ito pero kinalaunan ay nabigulang siya dahil nawala sa kanya ang lalaki na pinakamamahal niya sa lahat. Kung hindi lang daw siya naging matigas noon ay sana buhay pa ngayon ang mahal niya at sana rin daw ay hindi na pinaslang pa ni Gu Feiyang ang maraming expert ng kanilang Red Moon City. Agad naman na humingi ng paumanhin si Jiang Rubing dahil napaalala pa niya sa kanyang master ang malungkot nitong karanasan pero sa hindi inaasahan na pagkakataon ay biglang sinabi ng misteryosong babae na ayos lang daw siya. Siya nga raw dapat ang humingi ng paumanhin dahil pinag-alala niya ang lahat sa loob ng mahabang panahon kaya naman ngayon daw ay magbabago na siya upang magiging ayos na raw ang lahat. Dagdag pa niya na simula ngayon ay kakalimutan na niya ang dapat nakalimutan at magsisimula siyang muli bilang isang huwaran na nilalang. Pagkatapos mangako ng misteryosong babae ay binanggit niya ang kanyang pangalan bilang Ning Qiu sabay nagwika sa kalangitan na magbabalik na siya.
Sobra-sobra naman ang pagkabigla ni Jiang Rubing sa biglaang pagbabago ng kanyang master pero higit pa sa kanyang pagkagulat ay napakasaya niya dahil matagal na niya itong hinihintay. Muli niyang tinanong sa kanyang master kung sino ba talaga ang dumating dahil interesado raw siya na makilala ito upang maipaabot niya ang taos puso niyang pasasalamat. Inilihis naman agad ni Ning Qiu ang usapan at parang ayaw niya na pag-usapan ang patungkol doon. Tinanong na lamang niya kung mayroon na ba raw napupuswan si Jiang Rubing na lalaki gayong handa raw siyang suportahan ito kahit na anong mangyari. Kailangan lamang daw na mayroong mataas na potensyal ang napili nito dahil hindi na raw mahalaga kung saan man nagmula itong puwersa lalong-lalo na hindi naman nila kailangan ng tulong mula sa iba. Sarkastiko namang napasagot si Jiang Rubing na sa ngayon daw ay wala pa siyang nakikilala at dagdag pa niya na kung magkataon daw na wala na siyang matagpuan pa ay habang buhay na lang daw siyang magiging dalaga. Nang marinig naman iyon ni Ning Qiu ay hindi na siya tumutol pa at nangako na lamang na kung talagang ayaw daw nito na maipakasal sa kahit sino man ay gagawa na lang daw niya ng paraan. Pero kailangan din daw nila mahanapan ng solusyon ang problema sa martial arts tournament gayong mapapahiya raw ang kanilang Red Moon City kung hindi matutuloy iyon. Sa kasalukuyan raw ay naririto na sa Red Moon City ang mga young master ng malalaking puwersa at hindi na nila ito maaaring mga paalisan pa kaya naman isa raw iyon sa malaki nilang problema. Napasimangot naman agad si Jiang Rubing sa sinabi ng kanyang master dahil alam niyang malabo daw iyon na magawan ng paraan at parang mataas daw ang posibilidad na wala talaga silang magawa. Isa pa kung mayroon man daw siyang napupusuan na iba ay kailangan pa rin daw nito na manalo laban sa mga young master ng malalaking puwersa kaya naman manganganib lang daw ang buhay ng kung sino man na mapipili niya. Agad naman na pinakalma ni Ning Qiu si Jiang Rubing sabay nagwika na siya na raw ang bahala doon dahil may mga paraan siya na maaaring gawin para manalo ang kung sino man. Sabihin lang daw sa kanya ni Jiang Rubing ng maaga kung sino ang maswerteng lalaki at siya na raw ang bahala sa lahat pagkatapos. Matapos naman ang usapan nila ay pinaalis na ni Ning Qiu si Jiang Rubing para makapaghanda at makapag-isip dahil may kailangan na din siyang asikasuhin ngayong plano na niyang magbalik. Naisip rin niya na kailangan niyang makitang muli ang ating bida dahil napagtanto niyang magandang partner daw ito kay Jiang Rubing. Bagamat nasa 5-star Martial Supreme lang daw kasi ang antas ng ating bida ay nagawa raw nitong iwasan ang kanyang atake kaya naman naniniwala siya na may ibubuga ito. Sa kabilang banda naman sa labas ng Red Moon City ay abalang naghahanap ng Eastern Sea Moon Pearl ang ating bida pero sa kasamaang palad ay nahuli na siya ng dating. Mayroon na raw kasing nakabili ng lahat ng piraso nito na matatagpuan sa Red Moon City at iisang tao lang daw ang may gawa nun. Pilit namang inalam ng ating bida kung sino ang nilalang na bumili ng Eastern Sea Moon Pearl at kinailangan pa niyang magbayad ng malaking halaga ng Primordial Stone para makuha ang impormasyon. Natuklasan niya na ang bumili ng lahat ay mula sa Jiang family partikular na sa matriarch nito dahil mismong alagad daw nito ang namataan na bumili ng mga Eastern Sea Moon Pearl sa mga tindahan ng Red Moon City. Takang-taka si Leon Xiao kung saan ito plano na gamitin ng Jiang family at dahil wala siyang ideya ay agad na pumasok sa isip niya ang humingi ng tulong kay Ning Qiu. Subalit sa hindi inaasahan na pagkakataon ay bigla niyang nakitang muli ang matandang pulubi na ng loko sa kanya dahilan para malipat ang atensyon niya doon nang maalala niyang naisahan siya nito. Nang gagalaiti niyang hiningi pabalik ang Primordial Stone na binayad niya pero wala nang maibalik pa ang matanda dahilan para magmakaawa ito na bumawi na lang sa ibang paraan. Ipinaliwanag ng matanda na dadalhin niya raw ang ating bida sa isang magandang lugar na kung saan tiyak na makikinabang ito at kailangan lang daw nitong sumunod sa kanya. Makalipas ang ilang sandali ay narating na nila ang lugar at hindi makapaniwala ang matanda na mabilis lang nakasunod sa kanya ang ating bida kahit na nasa 5-star Martial Supreme Realm lang ang antas nito. Si Leon Xiao naman ay agad na napagtanto na napalilibutan siya ng mga misteryosong matanda dahil hindi raw pangkaraniwan ang lakas ng mga ito at mukhang kailangan niya na mas lalong mag-ingat. Maya-maya pa ay hinikayat na ng matanda ang ating bida na pumasok dahil sa loob daw ng silid na ito mas magkakaroon sila ng tsansa na manalo sa martial arts tournament. Nang makapasok naman sila sa loob ay bumungad sa kanila ang isang hindi pangkaraniwan na silid dahil punong-puno ito ng mga larawan ni Jiang Rubing sa kahit saan mang sulok ng paligid. Ang matindi pa doon ay may isang lalaki na nagbabantay dito at hindi may kakaila na patay ito kay Jiang Rubing. Agad naman kinilabutan ang ating bida nang makita ang ginagawa ng lalaki habang ang matanda naman ay masayang sinasabi na madidagdagan na naman daw ang bilang nila.
Sinubukan ni Lee Yun Xiao na tingnan mabuti ang imahe ni Jiang Rubing at doon ay napagtanto niyang kamukha ito ni Jiang Churan kaya naman mukhang mag-ama daw ang dalawa. Bigla namang may ibinato na 50,000 na piraso ng Primordial Stone ang lalaki sa matanda sabay nagwika na ito lang daw referral fee sa pagkakahikayat sa ating bida dahil nasa 5-star Martial Supreme Realm lang daw ang antas nito. Tuwang-tuwa naman ang matanda sa natanggap niya habang ang ating bida naman ay naunawaan na agad ang sitwasyon kung saan mukhang naisahan na naman siya ng matanda. Matapos nun ay dali-daling umalis ang matanda habang ating bida naman ay kalmado lang na nagtanong kung ano raw ang grupo na kinabibilangan ng lalaki at ano raw ang ginagawa nila dito. Nagtaka naman ang lalaki sa tanong ng ating bida dahil hindi man lang daw ito pinaliwanagan ng matanda bago pasalihin sa grupo nila. Gayunpaman ay ipinaliwanag pa rin ng lalaki ang lahat kaya naman nilinaw niya sa ating bida na layunin daw ng grupo nila na pataasin ang tsansa nila sa nalalapit na martial arts tournament. Hindi naman daw lingid sa kaalaman ng bawat isa na kasali sa martial arts tournament ang mga young master ng malalaking puwersa kaya naman bago raw magsimula ang laban nagkakaisa silang lahat na aikasuhin ang mga ito upang hindi na sila mahirapan papagdating ng takdang panahon. Tinatawag daw ang grupo nila bilang Ice Blocks at siya raw ang isa sa tagapag-recruit ng mga kagaya ng ating bida kaya naman makakaasa daw sa kanya si Lee Yun Xiao. Mas lalo namang kinalabutan ang ating bida nang marinig ang paliwanag ng hangal kaya naman nagpaalam na siya rito sabay nagwika na hindi siya interesado na makigulo sa martial arts tournament. Subalit hindi pumayag ang hangal gayong ang matandang si Wen Lin daw ay nabayaran na niya ng referral fee at wala na raw pagpipilian pa ang ating bida kundi ang sumali sa kanila. Nagsimula namang mag-init ang ulo ng ating bida nang marinig ang sinabi ng hangal gayong unang-una ay hindi naman daw siya ang kusa na sumali bagkus dinala lang siya dito ng matanda nang wala siyang kaalam-alam. Seryosong tinanong ng ating bida kung isa ba raw kulto ang grupo ng hangal para pilitin ang mga kagaya niya at sa tanong niyang ito ay halos manginig ang hangal dahil naramdaman niyang mas malakas ang aura ni Liu Xiao kaysa sa kanya. Ngunit kahit na ganon ay nanindigan pa rin siya at ipinilit na maayos ang kanilang grupo kaya naman malabo na maging isa silang mga kulto. Kaya niya rin daw patunayan iyon dahil may matibay siyang ebidensya kaya naman kailangan lang daw na sumama sa kanya ng ating bida. Agad naman na naging interesado ang ating bida sa mga sinabi nito na katibayan kaya naman tinanong niya kung ano iyon at doon ay inisa-isa sa kanya ng hangal ang lahat. Ang Ice Block daw na grupo nila ay mayroong regular na pakikipag-usap at pakikipagkita sa personal maid ni Jiang Rubing kaya naman palagi silang nauuna sa mga balita. May pagkakataon pa na ang ilan daw sa kanila ay naipapatawag sa palasyo ng Red Moon City para personal na makita si Jiang Rubing kaya naman kung nais din daw ng ating bida na mapabilang sa mga iyon ay wag na raw itong magdalawang isip na makiisa. Bigla namang pumasok sa isip ni Lee Yun Xiao ang mga Eastern Sea Moon Pearl dahil kung totoo raw talaga na may tsansa siya na makapasok sa palasyo ay baka pagkakataon na raw niya ito para mapalapit sa matriarch ng Jiang family. Pwede rin daw niyang gamitin ang impormasyon ng Ice Block para malaman ang mga nangyayari sa Red Moon City kaya naman mukhang wala naman daw masama kung mananatili siya rito ng ilang sandali. Tumahimik ng ilang saglit ang ating bida sabay nagtanong kung kailan niya raw maaaring makita ang personal maid ni Jiang Rubing. Pero sa tanong niya ay tila hindi niya nagustuhan ang sagot ng hangal dahil sinabi nito na kailangan pa raw niya na magpataas ng posisyon sa Ice Block dahil ang mga senior member lang daw ang may karapatan na makakontak kay Xiaomi na personal maid ni Jiang Rubing. Sa hindi naman inaasahan na pagkakataon ay isang tunog ang bumulabog sa kanila at hudyat daw iyon na magkakaroon na naman ng pagtitipon ang mga miyembro dahil mayroong ipag-uutos sa kanila si Xiaomi. Nabanggit pa ng hangal na napakaswerte daw ng ating bida gayong kahit baguhan pa lang raw ito ay makakasali na raw agad ito sa kanila. Hindi naman na umimik pa ang ating bida sa mga pinagsasabi ng hangal bagkus sumunod na lang siya para makita ang personal maid na si Xiaomi pati na rin ang buong grupo ng Ice Block. Sa pagdating naman nila sa lugar ay marami na agad ang naruroon at ang level ng bawat isa ay karaniwan na Martial Emperor Realm lamang. Mayroon ding 4 na Martial Supreme Realm pero ang pinakamataas sa kanila ay nagtataglay lang ng 7 mga star. Nagpakilala sa kanilang lahat ang host na si Yan Xinghua at pagkatapos nun ay tinawag na nito si Xiaomi sa entablado para maibigay ang utos. Halos manginig naman ang laman ng ating bida nang makita si Xiaomi dahil hindi naaayon sa inaakala niya ang itsura nito matapos makitang napakalaki ng pangangatawan nito.
Bukod pa dyan ay maririnig sa buong paligid ang pagsigaw ng mga hangal na para bang sabik na sabik sila na makita si Xiaomei kaya naman mas lalo siyang naguluhan habang pinuproseso ang lahat. Nagtataka niyang tinanong sa hangal na kung ito na ba raw si Xiaomei at sa tanong naman niya ay agad na nagalit ang hangal dahil kawalan daw ng respeto ang pagdududa sa leader nila. Nagpatuloy ang pagpapakilala ni Yan Xinghua kay Xiaomei habang parang mga baliw naman ang mga nilalang sa ibaba na sumisigaw. Makalipas ang ilang sandali nagsalita si Xiaomei at sinasabi nito na pinadala daw siya ni Jiang Rubing para batiin ang lahat pati na rin ipaabot ang taos puso nitong pasasalamat. Gayunpaman ay mayroon daw kinakaharap na problema ang kanilang young goddess dahilan para hindi na ito makatulog pa sa nagdaan na ilang mga araw. Sa kasalukuyan daw kasi ay nakisali na rin sa kaguluhan ang Silver Moon Sect at ang malala pa raw doon ay ipinadala nito ang young lady na si Nolan Jishuan para makilahok sa martial arts tournament. Makikita naman agad ang pagkabigla sa mukha ng mga nakarinig at nagtataka nilang iniisip kung bakit daw nakisali ang Silver Moon Sect gayong base sa pagkakaalam nila ay puro mga babae lang naman ang miyembro nito. Dagdag pa ni Yan Xinghua na kilala din daw ang Silver Moon Sect na gumagamit ng dual cultivation technique para mas mabilis na lumakas kaya naman mukhang malaki nga raw na problema ang pakikisali ng mga ito. Pero ang ipinagtataka daw niya ay bakit pinahintulutan ng Red Moon City na mayroong makasali na babae sa kompetisyon gayong ang hinahanap daw na asawa para kay Jiang Rubing ay isang lalaki. Ipinaliwanag naman agad ni Xiaomei na hindi raw inaasahan ng Red Moon City ang patungkol dito at mukhang sinamantala daw ni Nolan Jishuan ang rules ng kompetisyon. Base kasi sa naibalita ay tanging requirements lang daw para makasali ay dapat na hindi tataas sa 30 ang edad ng mga sasali at nakita daw yung pagkakataon ni Nolan Jishuan gayong walang kasarian ang nabanggit sa rules. Hindi naman napigilan ng mga hangal na mag-isip ng kung ano-ano nang marinig ang sitwasyon at labis iyong ikinainis ni Yan Xinghua kaya naman pinahinto niya ang lahat. Pagkatapos nun ay hinikayat niya ang bawat isa na asikasuhin si Nolan Jishuan bago pa man mangyari ang kompetisyon gayong hindi raw nila pwedeng hayaan na magkaroon ito ng kahit kaunti tsansa na magtagumpay. Sinuportahan naman ni Xiaomei ang mungkahi ni Yan Xinghua at bukod pa dun ay ibinigay niya rin ang lokasyon kung nasaan si Nolan Jishuan para hindi na raw mahirapan maghanap ang mga miyembro ng Ice Block. Sa kabilang banda naman ang ating bida ay patuloy pa rin na ginugulo ng hangal dahil ito na raw ang magandang oportunidad para makapagpasikat sila sa goddess nilang si Jiang Rubing. Kung suswertihin pa nga raw sila ay baka maimbitahan sila sa City Lord Mansion para personal na makita si Jiang Rubing kaya naman wag daw nilang sayangin ang pagkakataon. Sa mga paghihikayat naman sa ating bida ay matamlay lang niyang tinanong sa hangal kung seryoso raw ba talaga ang mga sinasabi nito at kung talaga bang mayroon ng naimbitahan na miyembro ng Ice Block sa City Lord Mansion. Sumagot naman agad ng oo ang hangal at paglilinaw pa niya na si Yan Xinghua pati na rin ang ibang opisyales ng Ice Block ay kagagaling lang doon nitong nakaraan. Sa huli ay nakisali na lang muna ang ating bida pero wala siyang balak na makigulo kaya naman nagpahuli lang siya para magmasid sa mga mangyayari. Napansin naman niya na masyadong mataas ang lipad ng battleship na sinasakyan ni Xiaomei at mukhang tunay nga na may koneksyon ito kay Jiang Rubing dahil hindi naman daw pahihitulutan ng Red Moon City ang tahasan nitong paglalayag sa ere. Maging ang battleship ng Ice Block ay napansin din ng ating bida na maaaring lumipad na lagpas sa limitasyon na itinakda ng Red Moon City kaya naman mukhang may pahintulot din daw ito ng Jiang family. Hindi naman nagtagal at nakarating din sila agad sa lokasyon kung nasaan si Nolan Jishuan pero bago pa man sila mapababa ay sinalubong na sila ng mga bantay nito. Agad naman na lumabas si Yan Xinghua para haramin ang mga babaeng bantay at kasunod nun ay lumabas na rin ang iba pang miyembro para suportahan siya. Mabilis naman na narinig ni Nolan Jishuan ang commotion sa labas dahilan para mapalabas na rin siya at mapatanong kung ano ang pakay sa kanya nila ni Yan Xinghua. Mahinahon pang tinanong ni Nolan Jishuan kung mayroon ba raw silang nagawa na mali dahil halos kada dating pa lang din daw nila sa Red Moon City at magsisimula pa lang sana na magpahinga. Nang makita naman ni Leon Xiao si Nolan Jishuan ay agad niyang nakumpirma na mali ang paratang ni Xiaomei patungkol sa Silver Moon Sect gayong malinaw na hindi pa nagagalaw ang katawan ni Nolan Jishuan dahil buong-buo pa ang yin essence nito. Bukod pa dyan ay wala rin daw siyang nararamdaman na mali sa aura ni Nolan Jishuan kaya naman patunay daw iyon na malinis at walang halong bahid ng kasamaan ang kino-cultivate ng Silver Moon Sect. Bigla namang bumaba si Yan Xinghua para komprontahin si Nolan Jishuan at tanungin kung si Jiang Rubing din ba raw ang pakay nito sa Red Moon City.
At sa tanong naman nito ay walang pag-aalinlangan na inamin ni Nolan Jishuan na ganun na nga raw ang pinunta niya kaya naman ano daw ang mali sa pakay niya. Sa naging sagot naman ni Nolan Jishuan ay hindi na nabigla pa si Yan Xinghua bagkus direktahan na lang niyang binanggit na kailangan daw sumama sa kanila ito para hindi na sila magkagulo pa. Saad pa niya na wala daw dapat na ipag-alala ang Silver Moon Sect dahil pakakawalan din daw nila si Nolan Jishuan sa oras na matapos ang kompetisyon. Sa sandali namang masabi yun ni Yan Xinghua ay maririnig ang mga bulong-bulungan ng ibang miyembro na parang mayroon silang masamang intensyon kay Nolan Jishuan dahilan para magalit ito at magsimula na umatake. At sa atakeng iyon ay agad na napatalsak si Yan Xinghua gayong lamang sa kanya ng isang star si Nolan Jishuan. Habang hawak-hawak ang pais niya ay iniisip ni Yan Xinghua na hindi niya kakayanin na mag-isa si Nolan Jishuan pero alam niyang marami siyang mga kasamahan kaya naman kailangan lang daw nila itong pagtulungan. Sumigaw siya ng malakas sabay nag-utos na sumugod ang lahat ng miyembro ng Ice Block at sa kanyang utos ay mabilis naman na nagsisunod ang mga hangal. Ang mga bantay naman ni Nolan Jishuan ay ganun din ang ginawa at kahit kaunti lang sila ay plano nilang protektahan ang kanilang young lady sa abot ng kanilang mga makakaya. Nagsimulang magsalpuko ng dalawang puwersa at sa sobrang dami ng miyembro ng Ice Block ay napilitan si Nolan Jishuan na lumaban sa maraming mga hangal. Si Leon Xiao naman ay tahimik lang na nagmamasid sa nangyayaring kaguluhan dahil alam niyang hindi pa oras para kumilos siya. Kailangan pa niya ng sapat na impormasyon sa dalawang grupo at bukod pa dyan ay hindi rin dapat siya masangkot sa kahit anumang gulo gayong hindi yun magiging pabor sa pakay niya sa Red Moon City. Lumipat ang eksena kay Nolan Jishuan at sa hindi inaasahan na pagkakataon ay hindi na nito kinaya pa na labanan ang mga Martial Supreme Realm expert ng Ice Block dahilan para malagay na siya sa alanganin na sitwasyon. Subalit bago pa man may makapinsala sa kanya ay may bigla na lamang isang kidlat ang tumama ng mabilis sa hangal kaya naman hindi ito nagtagumpay sa bandang huli. Sumigaw si Yan Xinghua para tanungin kung sino raw ang nakialam na expert habang sa itaas naman ay makikita ang ating bida na itinatago ang kanyang kamay sa likuran na para bang siya ang may gawa nun. Mahinahon naman na nagpasalamat si Nolan Jishuan sa tumulong sa kanya at kagaya ni Yan Xinghua ay ipinapatawag niya rin ito upang kanyang mapasalamatan. Bigla namang may tumawa sa mula sa itaas habang nagpapakawala ito ng maraming mga bulaklak at pagkatapos nun ay binati niya si Nolan Jishuan. Nabanggit pa ng bagong dating na siya na raw ang bahala sa lahat at wala na raw dapat pang ikatakot pa si Nolan Jishuan pati na rin ang buong Silver Moon Sect. Ang dumating na nilalang ay si Zimin Jinling na kabilang sa 7 Prodigy ng Eastern Region at dahil sikat na sikat ito ay agad itong nakikilala ng mga miyembro ng Ice Block. Si Yan Xinghua naman ay halos manginig sa takot dahil aminado siya na wala siyang magiging laban kung makikisali si Zimin Jinling. Agad naman na nagpasalamat si Nolan Jishuan kay Zimin Jinling sa pagtulong nito sa kanya habang ang ating bida naman ay tahimik pa rin na nagmamasid lalong-lalo na nagkaroon ng isang malaking pagbabago sa sitwasyon.